Kumusta mga fam? Ako nga pala si Belle, ang narrator ng anime Story PH. Bago natin simulan ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi, nais ko lang pong sabihin na ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang at wala ito sa original na kwento ng Slam Dunk o manga. At ang writer ng kwentong ito ay si Mariel C. Almoroto na pinamagatang Love at Second Fight. At kung bago ka pa lang dito sa aking muting channel, huwag mo na rin kalimutan ang pindutin ang bell button para updated ka sa aking mga uploads araw-araw. So tayo na, simulan na natin. Mabalik muna tayo sa nakaraang bahagi kung saan ay pinuntahan nga ni Freya ang kanyang boyfriend na si Saiga at agad itong humila at sumakay nga sila ng tren papunta sa Shohoku Division. Pagkarating sa divisyong nabanggit ay tumungo sila sa paboritong coffee shop na palagi nilang tinatambayan. Nasa harapan na nila ang mga in-order na kape at cream breads pero tahimik pa rin si Saiga. Nakatingin siya kay Freya na seryoso pa rin nakatingin. Hindi ako tanga para hindi mapansin na may dinadala kayong problema ng kapatid mo. Panimula ni Freya na kinalunok ni Saiga. Simula nung gabing magkasama tayong apat nila sa Sakuragi, kinabukasan may naging kakaiba na agad sa inyo. Ano bang nangyari pagka uwi nyo? Dagdag niya pa. Hindi agad makasagot si Saiga sa tinanong ng kasintahan. Nagdadalawang isip siyang sabihin ito pero para sa kanya ay huwag na dapat malaman pa lalo na't ayaw niyang madamay si Freya. Ano, magsasalita ka? Tanong muli ni Freya. Sandali lang, huminga ng malalim si Saiga at minasid ang paligid hanggang sa labas ng bintana bago sumagot. Hindi ko alam kung tama ba na sabihin ko ito sa iyo kasi hindi mo na ito problema. Sabi pa kay Freya. Tumaas ang isang kilay ng dalaga sa sinagot niya. Anong ibig mong sabihin? Muling tanong ni Freya kay Saiga. Mas mabuti pang huwag mo nang malaman. Sagot naman ni Saiga. Sino ba ako sa akala mo para pagsabihan mo ng ganyan? Kumpronta ng dalaga. Agad naman napaharang ng dalawang kamay si Saiga para dumipensa. Huwag ka namang magalit. May dahilan naman ako Para sa kapakanan mo rin ito, hayaan mo na kami ni Kaiden sa bagay na ito. Sagot naman ni Saiga dito kay Freya. Iyan ang dahilan kung bakit sinundo kita. Nakiusap sa akin ang mga kaibigan ni Kaiden na alamin ang problema niya dahil kahit sa kanila ay walang sinasabi ang kapatid mo. Ano ba talaga ang problema? Kahit sa akin, mo na lang sabihin. Baka maiintindihan ko pa kung bakit ayaw niyong sabihin sa iba. Mahabang wika ni Freya na may pag-aalala sa katagang binibitawan niya. Humigop muna ng kape si Saiga bago binalingan muli ng direktang tingin ang kasintahan. Buhay mo ang mapapahamak kapag nakialam ka sa problemang ito. Sagot naman ni Saiga sa kasintahan niya. Hindi ako natatakot. Sagot agad ni Freya. Mahal naman. Alam ko namang kaya mong ipagtanggol ang sarili mo pero iba ang sitwasyong ito. Si Yakuza ang makakalaban mo, lalo na't sangkot ako ngayon. Siguradong gagawin ka nilang kahinaan laban sa akin. Idadamay ka nila. Paliwanag pa ni Saiga. Mas lalong nag-aalala si Freya. Kung ganon, nagpakita ulit sa iyo ang tauhan ng lulo mo.
Tumango si Saiga. Oo, at inimbitahan nila akong pumunta sa tahanan ng matandang iyon. 2 araw na lang simula ngayon. Sagot naman ni Saiga kay Freya. Ano? Gulat naman ni Freya. Hindi ko na matatakasan ang pamilyang iyon. Batid na nila ang mga koneksyon ko. Kaya hindi ako nag-aalala para sa sarili ko, kundi sa iyo, Freya, pati na sa mga kaibigan ni Kaeden. Sabi naman ni Saiga. Ngayon ay alam na ni Freya ang dahilan. Ang 1 linggong wala sa sarili ni Kaeden ay dahil pala sa pag-iisip kung tutuloy ba sila sa pagtanggap ng imbitasyon ng kanilang lolo. At kung hindi kayo sisipot sa imbitasyong iyon, idadaan nila kayo sa pwersahan? Tanong ni Freya dito sa kasintahan niya. Tumango agad si Saiga. Ganun na nga, ayoko magtanggapin ng imbitasyong iyon, pero natatakot ako sa maaari nilang gawin kapag tumanggi ako. Paano si Kaeden? 2 sagot ang kailangan nila. Kung hindi kami sasang-ayong 2, kapahamakan pa rin ang resulta. Napahawak na lang sa sentido si Freya. Mukhang hindi hahayaan ng Sazunuklan na makatakas ulit ang magkapatid. Ang nakatandang pagpunta ng magkapatid sa tahanan ng Sazunuklan ay 2 araw na lang simula ngayon. Kung ganon, sa makalawa sila pupunta. Anong balak mo ngayon? Tanong muli ni Freya. Buo na ang desisyon kong magpakita sa pamilyang iyon. Si Kaeden na lang ang hinihintay ko sa magiging desisyon niya. Sagot ni Saiga kay Freya. Samantalang sa bahay ni Kaeden, nakaupo siya sa sofa habang yakap ang malaki nitong unan at nakapatong ang ulo. Hanggang ngayon ay iniisip niya pa rin ang planong pumunta sa tahanan ng kinamumuhian niyang tao. Sa makalawa na ang nakatag ng pagpunta, ano ba ang dapat? Ayoko makita ang demonyo ngayon. Wika niya habang nakayakap sa unan. Si Sakuragi, ilang araw ko na rin siyang hindi pinapasabay sa akin. Siguradong nagtatampo na ngayon. Dagdag pa ni Kaeden sa kanyang sarili. Ding dong! Nabigla si Kaeden sa pagtunog ng doorbell nila. Pasilip niyang tiningnan ang labas, ngunit walang tao ang naroon. Maliban sa maliit na brown envelope na nasa sahig ng kanilang gate. Dala ng kuryosidad, lumabas si Kaeden at tumungo sa gawi kung saan naroon ang envelope. Dinampot niya ito, may laman at hindi gaanong kakapal. Lumabas siya ng gate para tingnan kung sino ang nag-iwan. Baka sakaling nakamasid lang, pero wala. Hindi niya na iyon ininda at agad na lang pumasok, pabalik sa loob ng bahay. Pagkalapag niya sa misa, ay agad niyang binuksan ang brown envelope at lumantad doon ang ilang larawan na nakuhaan mula sa gymnasium ng Shohoku. Natigilan si Kaeden at napayukom ng kamao. Sumasakit ang puso niya sa mga nakita sa larawan. Gusto niyang umiyak. Ang larawang nakita niya ay ang masayang mukha ni Hanamichi habang buhat at nakayakap si Haruko. Ang isang larawan naman ay ang malapit na mukha ni Hanamichi kay Haruko habang tinititigan ang isa't isa. Mga sinungaling! Sigaw niya at malakas na sinipa ang mesa. Dahilan ng pagkatilapon nito sa pader. Umiiyak si Kaeden sa oras na to. Sinungaling ka! Sinungaling ka, Sakuragi! Dagdag pa nito sa kanyang sarili. Samantalang, nagulantang si Saiga na makauwi siya sa bahay nila. Nagkalat ang mga litrato sa sahig at nakatumba sa gilid ang misa. Agad niyang nilapitan ang babaeng kapatid at niyakap nang maabutan niya itong umiiyak. Anong nangyayari dito, Kaykay? Tarantang tanong niya habang yakap ang kapatid. Kuya! Tanging sagot ng dalaga habang umiiyak.
Tiningnan ni Saiga ang nakalat na larawan sa sahig at nakita niya roon ang ilang larawan ni Hanamichi na may kasama na hinihilaang ibang babae. Kay, si Sakuragi ba yung nasa litrato? Tanong ni Saiga sa kanyang kapatid. Oo, kuya. At kasama niya ang manager na iyan. Akala ko pa naman magtatampo siya dahil ilang araw na kaming hindi magkasabay umuwi. Iyon pala, may ibang babae na siyang inaaligidan. Umiiyak na sagot ni Kaiden sa kanyang kapatid. Kumalma ka lang, Kay. Baka naman mali ang iniisip mo. Hindi yan gagawin ni Sakuragi sa'yo. Sabi pa ni Saiga. Pero kuya, ayan na oh. Litrato, ebidensya na iyan. Umiiyak na sagot ng kapatid. Paano nga kaya ipapaliwanag ngayon ni Hanamichi na nakunan pala sila ng litrato habang kasama nito si Haruko? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod natin ng mga episode.